Good evening again, my dear brothers and sisters in the Lord, mga iniibig at mga minamahal na mga igsoon, mga kapatid, mga kakabsat iti Apo. Naway patuloy nating nararanasan ang mga pagpapala ng mapagpalang Diyos sa ating buhay. Patuloy na tumatakbo ang mga panahon at hindi tumitigil. Narito pa tayong buhay pa at patuloy tayong mabubuhay sapagkat ang Diyos ay hindi naman namamatay habang siya ay nabubuhay at mabubuhay naman magpakailanman. Tayo nagpupuri sapagkat binigyan tayo ng buhay at lalo na itong pangako niyang buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, sa atin namang pangangaral ng salita ng Diyos, tayo ay dadako sa panalangin. Kapangyarihang Diyos, aming mapagpalang Ama, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri patuloy sa inyo, sa inyong kadakilaan sa aming buhay, sapagkat ikaw ang Diyos ng lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya. At kami nagpapasalamat sa biyaya ng inyong salita na muli kayo ay lalapit sa amin, mismo sa aming puso at kaluluwa upang kami biyayahan ng mga bagay tungkol sa inyong kalooban sa amin. Samahan nyo kami sa bawat katotohanan, sa bawat bagay mula sa inyong salita. At ituro nyo sa amin ang tunay na mga kahulugan at kahulugan mismo sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang talatang ating pag-aralan, mga kapatid, ay makikita natin sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 12 at 13. Sa 12 and 13, sa English, basahin muna natin sa King James Version. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Sa Tagalog, magsisipag-ingat kayo, mga kapatid, na huwag magkaroon ng ang sinuman sa inyo ng pusong masama na walang pananampalataya sa paghihiwalay mula sa tunay na Diyos o sa buhay, mula sa Diyos na buhay. Subalit, tagubilinan ninyo ang isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang huwag pagmatigasin ang sinuman sa inyo sa pamamagitan ng pandaraya ng kasalanan. Okay. Ang ating title ng ating message, mga kapatid, ngayon, ang pandaraya ng kasalanan. Mayroon tayong serye. Simulan natin itong issue ng pandaraya ng kasalanan. Ang kasalanan dito ay parang ginagawa nating personified, bagamat hindi siya tao. Para nating ginawang tao. Yan ay tinatawag natin sa figure of speech na personification. We personify inanimate objects and turning them into like a person or something that has life in itself, although it has not. So, sin is like personified as one that acts as deceitful. Ang kasalanan ay ating parang ginagawang tao na mandaraya.
So, ang katangian ng kasalanan, mga kapatid, ay mandaraya. Kung mayroon pang pinakamandaraya sa lahat, hari ng pandadaya, hari ng sisinungaling, yun ang kasalanan. At ang hari at ang ulo ng pandaraya ay walang iba kundi ang masama, ang diablo. The devil is the prince of deceit, no? Ang sabi ng pahayag na ang diablo na naglilinlang, no, ng mga tao sa mundo. Pandaraya, yan ang salitang panlilinlang, pagsisinungaling. Yan ang gawa ng diablo. At pag-aralan natin ang galaw ng pandaraya ng kasalanan sa ating buhay. Kaya tingnan natin ang Hebreo 3:12 at 13 kung ano ang galaw ng pandaraya ng kasalanan sa ating buhay. Tingnan natin ang babala laban sa pandaraya ng kasalanan. At pangalawa, tingnan natin ang tawag at tungkulin natin laban sa pandaraya ng kasalanan. Sa dalawang bagay lang. Tingnan natin sa dalawang bersikulong ito na may isang babala. Binabalaan tayo. We are warned na ang kasalanan ay mandaraya. At sa dulo, tingnan natin ang tawag at tungkulin, sapagkat kung hindi natin agapan, tugunin itong babalang ito at itong tawag ng tungkulin ito, may masamang dulot nga ang kasalanan na nandadaya, nanlilinlang. Tingnan natin una itong babala laban sa pandaraya ng kasalanan. Dito sa 12, sa Hebreo 3:12, gumawa ng babala ang Panginoon na sumulat. Sabi ng karamihan, si Pablo daw ang sumulat. Ang iba hindi. Sabihin na natin si Pablo talaga, 90 or 80% makes Paul the author of the book of Hebrews. At ang 3, nagsimula sa 7, ay nagsasabi tungkol sa katigasan ng mga tao. At ginawang halimbawa ang mga nakaraan doon sa ilang, doon sa dating tipan ng mga ama, yung mga ninuno ng Israel, doon sa ilang, doon sa disyerto, doon sila sa wilderness, namumuhay sila mula sa Ehipto. Dinala sila ng Pangulong Moises. At sa lugar na ito, parang mundo natin ngayon, nandito tayo sa wilderness of the world. At sila pupunta sa Kanaan, ang tayo naman pupunta sa kalangitan. Kaya ang Kanaan yun, ang promised land. Anong promised land natin ngayon? Ang langit. Kaya ang larawan ng dating tipan at tayo ngayon ay merong kahawid sila, magkatulad. Kaya inihalin tulad ng tagasulat ng Hebreo ang buhay natin ngayon doon sa nakalipas, na sila ay pinagmamatigas dahil sa kanilang kasalanan, nagmatigas sila. Kaya huwag daw natin silang gayahin. Kaya itong verse 12, tayo binagawa ng babala sa pagdaraya ng kasalanan na magdala sa pagmatigas. Kaya binabalaan tayo. Ang babala ay sa verse 12, na hindi dapat, babala laban sa hindi pagsampalataya o walang pananampalataya. Binabalaan tayo na sa ating pangkat, sa ating iglesia, sa ating fellowship, baka nga may mga taong mga hindi na sumasampalataya, nadadaya na wala ng pananampalataya kasama. Baka may isa sa inyo o ilan sa inyo o marami sa inyo, hindi sinabi. Babala nga,
Dapat wala. Sa King James Version sa Tagalog dito, magsisipag-ingat kayo. Tinawag tayo mag-ingat. May babala na mag-ingat. Baka nga mayroon na sino man sa inyo ng may pusong masama. Magkaroon ng masamang puso. At ang masamang pusong ito, sabi ni Pablo, ay taong hindi sumampalataya o walang pananampalataya. Ano ibig sabihin dito? Totoo ba talagang wala? Ang ibig sabihin yan ay yung mga hindi sumusunod. Alam mo sa Biblia, sinasabi nga ng Santiago 1:22 na pag tayo kinig ng kinig, kaliwat ka, tainga, kanan, kaliwa, nakikinig tayo. At hindi tayo tumutupad. Hindi talaga tayo nakinig. At ang Biblia nagsasabi sa Santiago 1:22, hindi kayo maging taga-sunod kayo at huwag lamang tagapakinig na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Oy, narinig nyo? Dinadaya ng bawat isa na nagsasabing Kristiyano. Nadadaya. Nadadaya, na sila'y nadadaya sa kanilang sarili ng nakikinig at hindi sumusunod. Sapagkat ang pakikinig ay siya yung marka ng pagsunod, yung may pananampalataya. Ang mga taong sumampalataya, nagsimula sa kanilang pakikinig. At sa kanilang pakikinig, sumunod sila. Kaya ang pakikinig na tumutupad o sumusunod, yan ang tunay na pananampalataya. Doon nagsimula yan sa Ebanghelyo. Narinig natin ang Ebanghelyo. At tayo'y sumampalataya nito. Kaya tayo sumunod sa tawag. Tumugon tayo. Kaya ang Biblia nagsasabi dito, huwag nawa magkaroon ng isa o marami sa atin na sige pakikinig, makinig ng pakinig at hindi naman tumutupad. Nandadaya ka sa sarili mo. Nadadaya. Tayo binabalaan. Ang mangyayari, mayroon tayong pusong masama. Kapag nandadaya tayo at nadadaya tayo dahil tayo lang ay nakikinig ng nakikinig at hindi naman tumutupad, nandadaya tayo. Babala yun. We are warned that dapat walang isa sa atin. Ibig sabihin, lahat tayo na nakikinig ng salita ng Diyos, na ang layunin naman niya ay susundin natin. Kahit sa buhay na literal, kahit sino sa atin ang pagsabihan, ang sabi natin, narinig ko, at pagsabihan ka kung narinig mo, gawin mo yan. Whatever is spoken to you and you hear something of an instruction or whatever it is, there is the necessity of obedience. Ang Biblia nagsasabi, karamihan doon sa dating tipan, ang Diyos nga ay nagsasabi, thus saith the Lord. Ang Diyos talaga ang nagsasabi. Makinig kayo, Israel. Ulit-ulit yan sa libro ng Deuteronomio. Kinig kayo, bayang Israel. Makikinig kayo, bayang Iglesia ng Diyos. Tayo ngayon, tinawag tayo, binabalaan tayo na wala nawang isa sa atin na lagi lang nakikinig at hindi naman gumagawa. Ang ating panalangin sa lahat ng ating narinig, sa lahat ng ating tinanggap ay ating tutuparin. Anumang binigay ng Diyos na ating marinig, ng kailangan ng pagtupad at pagsunod sapagkat yan ang kanyang kalooban. Babala na walang masama ang mangyayari pag tayo nakikinig lamang at hindi tumutupad. Walang nangyayari sa salita ng Diyos, walang nagiging, sabi ni Pablo sa Galatia 2:21, ang salita ng Diyos ay pinawalang saysay. We prostrate the Word of God. Okay, so babalan niya, huwag nawa
mangyari, huwag nawa magkaroon na mayroong isa o ilan na sasama sa walang pananampalataya. Ang walang pananampalataya, unbelief, hindi tumutupad. Ang pagsampalataya sa salita, nangangahulugang tutupad. Pag hindi tutupad, laging makikinig lang, nandadaya sa sarili at sasama. At ang sabi ng babala, siya'y hihiwalay sa buhay na Diyos. Nakakatakot. Ang taong wala ng pagsampalataya sa salita, nakikinig lang siya, hindi naman niya gagawin, hihiwalay. Sasama siya ang kanyang puso, humihiwalay sa buhay na Diyos. Yan ang bunga ng pagsama ng puso dahil hindi sumampalataya sa salita, dahil hindi tumutupad. Ang masamang dulot ng babalang ito, hihiwalay ka. Ang babala ay huwag nawa mangyari. Binabalaan ang bawat iglesia ng Taif, ang iglesia ng Cagayan de Oro, iglesia ng San Carlos City, ang iglesia ng Davao City. Lahat ng iglesia, mga lokal sa buong mundo, tinawag sa babalang ito. Huwag nawa mangyari na sasama ang ating mga buhay sa pagkawalang pakialam sa salita, sa hindi pagsampalataya. Dalangin ni David sa Psalm 119, ang iyong salita na aking tutuparin sapagkat ako'y nananalig, nagtitiwala nito. Ang ating pagnanalig, pagtitiwala, pagsampalataya sa salita na nangahulugan ng pagsunod. Sino bang ama na masaya pag nagsasalita sa kaniyang mga anak? At nagsabi silang, naririnig namin, Papa, hindi naman sila tumutupad. Sabi ng ama, kakain na tayo. Hindi sila gumagalaw. Di nagagalit ang ama. Narinig ninyo, sabi nila, narinig namin, Papa, kakain na tayo. Di, lalapit sila sa kainan. Diba? Ganon ang pagsasalita ng Diyos, tumutupad tayo. Kapag tayo nakikinig at walang gawa, nangahulugan ng pagsama ng puso na nagpapahiwalay sa atin. Ito ang paghihiwalay sa Diyos na sinasabi dito. Maaring mangyayari ng temporary sa mga Kristiyanong tunay. Kapag tinuturo sa Reformed Doctrine na ang mga Kristiyanong totoo, hindi na sila mawawala. Ang naliligtas ay patuloy ng ligtas. Walang naliligtas sa Biblia na hindi na maligtas. Dahil ang pagligtas ng Diyos simula pa lamang sa pagtawag, sa simula pa ng pagpipili niya, sa pagkilala ng una, yung tinatawag na yung tinatawag na foreknowledge of God and the foreordination of God. Hanggang sa dulo yan, ang Kristiyanong kaligtasan ay tapos na sa paningin ng Diyos. Kaya yung paghihiwalay dito, dahil binabalaan at sasama ang puso sa hindi pagsampalataya, nahihiwalay sa Diyos. Mangaring sa hihiwalay lang ng panandalian at babalik. Gaya noong prodigal son na umalis. So yan ang babala. Pangalawa, matapos gumawa ng babala ang Diyos, dito ang tawag at tungkulin laban sa pandaraya ng kasalanan. Sa 13, isang tawag at tungkulin. Sabihin natin tawag, tungkulin. Pagsasama natin. Tawag at tungkulin laban sa pandaraya ng kasalanan. Matapos ang babala na huwag na mangyari na sasama ang bawat isa, baka mayroong tawag. So, tawag, tungkulin laban sa pandaraya ng kasalanan. Sa 13, ito ang sabi, subalit tagubilinan ninyo ang isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang huwag papagmatigasin ang sinuman sa inyo sa pamamagitan ng pandaraya. Yung kasalanan ng dadaya,
dalhin tayo sa pakikinig lamang at hindi tayo sumutupad. May tawag tungkulin. Upang hindi mangyayari ito, natitigas tayo. Ang tawag ng sinatawag ng fellowship, tawag ng samahan ng Kristiyano. Ano ito? Yung ating pagsamahan natin, yung samahan. Sa karamihang samahan ngayon sa Pilipinas ay yung kooperatiba. Merong mga may organisasyon na iba-iba, sa publiko, sa klase, sa barangay. Pero sa iglesia, ang ating samahan ay fellowship. Tayo'y sa Biblia nagsabi iglesia na marami ngunit isa. Maraming bahagi. Ayon sa Roma 4:12, Roma 12:4 at 5, sapagkat bilang marami ay iisang katawan kay Kristo at ang bawat isa ay kabahagi ng isa't isa. Ikaw at ako magkakabahagi. Isa. Kaya tayo sa verse 6 at verse 5, kahit marami ay isang katawan kay Kristo. At ang bawat isa ay bahagi ng isa't isa. O, tingnan mong katawan mo. Meron bang bahagi ng katawan mo na hiwalay? Pag hiwalayan, putol, wala na. Maaaring maputol yung kamay mo o daliri mo kung na taga mo ng itak at masakit. Ang mata mo ay kabahagi ng ulo o katawan. Ang tenga, ang ilong, ang bibig, ang katawan na maraming bahagi. Ang ating liig, ang ating katawan, ang ating kamay at mga braso, mga binti, ang ating paa. Ang mga maliit na bahagi ng ating katawan, bahagi sa isa't isa, magkakabahagi. Sa ginamit na salita ni Pablo, magkakalakip. There is one body with many members, and all members belong to one body. Kaya, matapos ng babala, tinawag tayo sa isang tawag ng tungkulin. Tinawag tayo na makibahagi. Tinawag ang mata, tinawag ang ilong, tinawag ang bibig. Parang ganoon. Hindi naman dapat yan tawagin, di ba? Ang bahagi ng katawan ay gagalaw lamang. Pag nasasaktan ang pisngi, galawin natin. Pag makati ang ulo, kamuti ng kamay. Di ba? Pag may nangyayari sa anong bahagi ng katawan, gagalaw ang ibang bahagi. At, para nito, hawak ng ilong. Dahil isa ang kamay doon sa ilong. Ang bibig ay isa sa buhok at sa ulo. Walang hiwalay. At walang mas magsabing mas magaling at mas mataas. Hindi naman sabihin ng mata na kung wala ako, wala kayo. Hindi rin naghahari ang mata. Hindi rin naghahari ang bibig. Ang lahat ay, kaya tinawag tayo na pairalin ang pagiging Kristiyano, na isa tayo kay Kristo. Tinawag tayo. Sabi dito sa 13, tagubilinan ninyo ang isa't isa araw-araw. Tinawag tayo, tagubilinan ninyo. Tayo tinawag sa tungkulin ng pagtuturo at pagtatagubilin. Pagtuturuan at pagtatagubilinan. Yan ang sabi ng Kolosas 3:16. Pananahanin ninyo ang pananahanin ninyo ng masagana ang
Dito lang palang kati. Ang salita ni Kristo, sasaganain daw pananahanin ninyo ng masagana. Pag masagana ang salita ni Kristo sa ating puso na may karunungan, anong mangyari? Mga nagtuturuan at magtagubilinan kayo sa isa't isa. Yan ang utos. Sa Colosas 3:16, mayroon kang tungkulin sa kapatid mo. Kaya tayo tinuruan ng maraming aral. Isa yung dahilan yan para matuto tayo. Matuto tayong para sa sarili, tayo baguhin, palakasin, palaguin, at magturo sa iba. Yan ang layunin ng aral. Matuto din tayo magturo. Huwag tayo magaling din na magsabi, sino ka bang magturo? Huwag ganon, kasi yan ang ating tungkulin. Tinawag tayong gagalaw at gagawa sa tungkulin na magturuan at magtagubilinan sa isa't isa. Sapagkat may babala na mapunta sa masama ang kapatid, mapunta sa patuloy lang pakikinig. Dapat magsabi rin tayo, huwag tayo lagi na lang pakikinig dito sa mensahe ni Pastor Lapis o sa mensahe ni Brother Alex sa bawat Martes o my Brother Jason. Kaya sa bawat panalangin sa prayer meeting natin, o dapat sana sa bawat samba, mayroon kayong panahon. Sa inyong panambahan sa mga Sabat, dapat may o doon sa prayer meeting, ang unang priority prayer request natin sa bawat prayer meeting ay ang mensahe sa Sabat na isagawa. Dahil pag hindi isagawa, sabi ng Biblia, nandadaya tayo at papunta tayo sa masama at pagtigas ng puso. Kaya tinagubilinan tayo magturuan. Lalo na sa mga elder, mga deacon, hindi lang din sila ang tagapagturo. Tayo lahat. Ikaw na babae na tinawag na huwag mag-ingay sa iglesia, hindi man kailangan na diyan sa church. Pagkatapos ng simba, diyan sa kainan, at saka sa mga Miyerkules o Martes na prayer meeting, doon sa mga fellowship ninyo, ikita ninyo ang isang kapatid na ganito, magtuturuan, magtatagubilinan sa isa't isa. Ganon. Kailangang tugunin natin ang tawag at tungkuling ito. Bakit? Upang walang mapunta sa pagmatigas dahil sa pandaraya ng kasalanan. Ang sinabi kasing babala kanina, sasama at hihiwalay sa Diyos. Dito sa 13, bago hihiwalay sa Diyos, magmatigas mo na. Ang pandaraya ng kasalanan nagdala sa masamang puso ay nagdadala mo na ng katigasan bago hihiwalay. At ang sumasama sa pakikinig hindi naman gumagawa, ay nagdadala ng pagmatigas. Mahirapan na tayong gagawa. Matigas na Sige na lang tayo pakinig. Ang galing natin makinig. Ang galing din natin magbantay sa mga bugawa ng iba. Hindi naman natin ginagawa. Ang pagsampalataya ay nabuo. Ang pananampalataya mo, nabuo, nangyayari, natupad noong ikaw ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na inyong tinanggap at sinabing totoo, tama, kapangyarihan, Ebanghelyo ng buhay, Ebanghelyo ng Diyos. Ginawa ni Kristo para sa akin, sumampalataya ako, tinugon ko. Totoo ito. Itong Ebanghelyong ito nagtuturo sa aking susunod, gagawa, gaganap, tutupad sa bawat kasama ng Ebanghelyo na salita. Lahat ng salita ng Diyos ay kasama ng Ebanghelyo. Ebanghelyo rin. At siya'y tutuparin. At ang bawat bagay na hindi tinutupad, kasalanan. At nagdadala sa atin sa pagmatigas, lalo na kung nasanay na lang tayo na makinig.
Kaya ang Hebreo 3:7 nagsabi, pag narinig ninyo ang salita ng banal na Espiritu ngayon, huwag nawa ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Ibig sabihin, nakikinig lang, hindi gumagawa. Dadalangin natin na tayo'y dalhin sa pagsagawa ng mga salita. Ang dyablo, kailangan nating tugunin ang mga bagay na ito na magtagubilinan sa isa't isa. Yan ang tawag. Tawag at tungkulin. Tinawag, tungkulin. Ang tungkulin ko, sa kapatid na babae, sa kapatid na lalaki, tagubilinan siya. Tungkulin ko upang hindi siya titigas. Ako rin. Tagubilinan mo rin ako. Magtagubilinan tayo sa isa't isa. Pag nakita ninyong ang elder ay medyo laging late, sabihin din, ay, Brad, parang ano ba nangyari? Pag ang deacon naman ay ganito, sabihin naman ng iba. Pag ang isa namang kapatid ay parang lagi na lang gumagamit ng cellphone, kahit sa church, sabihin. Pag ang isang tao ay medyo napunta na lagi ang usapan sa kamunduhan, sabihin. At anumang bagay na hindi tama, tagubilinan. Tayo tinawag sa tungkuling ito. Sapagkat ako'y bahagi sa iyo, ikaw ay bahagi sa akin, isa tayo. At tungkulin natin. Tawag ng tungkulin, babala, magbabala rin tayo. Tawag ng pagtagubilin, ng pagtuturo, upang hindi tayo dalhin sa pagmatigas ng kasalanan. Madaya, ang dyablo ay ama ng pandaraya. Ayon sa Juan 8:44. Madaya tayo sa pamamagitan ng pakikinig na walang pagtutupad. Madadaya tayo sa pagsasabi at pag-iisip. Pakinggan ito, na hindi mangyayari ang mga babala ng Diyos. Galatia 6:7. Huwag kayong madadaya. Babala. Do not be deceived. Huwag kayong magpadaya. Ang Diyos ay hindi malilibak. Ang Diyos ay hindi maharing lukuhin. Maluloko ba natin ng Diyos? Yun ang pandaraya sa atin. Parang maluloko natin ang Diyos. Parang ang mga bagay na sinasabi sa Biblia na totoo, tunay, sa ating mga isip ng kahinaan, magiging hindi totoo. Sabihin ng Biblia na bawat kasalanan ay parusahan, bawat gawa ay magbubunga, o anumang itatanim, aanihin. Sabihin ng pandaraya ng kasalanan, hindi mangyayari yan, hindi mangyayari. Ang katotohanan ay katotohanan. Bawat sinabi ay totoo. Bawat katotohanan ay matutupad. At wala dapat bagay na papasok tayo sa pagiging madadaya tayo. Sa sunod nating mga mensahe, pag-aralan natin ang mga bagay ukol sa pandaraya ng kasalanan. Dito lang muna tayo sa dalawang bagay na ito. Babala, binabalaan tayo. Huwag nawa ang bawat isa sa atin, o isa man lang, o sino man sa atin, na mapunta sa masamang puso na hindi na sumampalataya dahil nadadaya. Dahil humihiwalay sa Diyos sa hindi pagsampalataya. At tungkulin, tinawag tayo. At ang sabi dito, araw-araw ngayon sinabi. Ngayon, tinatawag pa ngayon. Ngayon pa kasi ang panahon natin ngayon is today. Ngayon. Sa isang araw ng Diyos sa 1,000 taon. Bawat this century from 2001 hanggang 2099 hanggang 3000. Isang araw lang yan, sabi ng Biblia. Sa generation ito,
tinawag tayo sa tungkulin na magtagubilinan, magsabihan, upang huwag tayo dalhin sa pagmatigas. Napakahirap kung ang Hebreo Kapitulo 3 ay maging totoo. Ang background ng Bibliang ng mga bersikulong ito ay ang pagmatigas ng mga tao dati sapagkat kanilang pinagalit ang Diyos sa kanilang hindi pagsampalataya sa mga sinasabi ng Diyos. Maraming sinasabi, hindi sila sumusunod, sila lumaban, sila nagmatigas, pinagalit nila ang Diyos. During, sabi ng English, when your fathers proved me and tested me and saw my works 40 years. Nakita nila ang aking mga gawa ng 40 years. Maraming mga taon. Sila'y hindi iniwanan ng Diyos. Sila'y patuloy na sinasamahan ng Diyos. Ngunit ang daming nagkaroon ng kasamaan ng puso. Ganon din sa atin. Ang babala ay patuloy at ang ating tungkulin naway pakinggan natin, tungkulin natin at ang ating tawag at tungkulin gaganapin natin upang huwag nawa ang isa man lang sa atin papunta sa hindi sumampalataya at siya ay dalhin sa pagmatigas at hindi na siya at siya sabing humihiwalay na siya sa buhay na Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpupuri sa inyong katotohanan sa inyong salita. Na ang salitang ito nagdadala sa amin ng biyaya upang kami ay balaan na hindi nawa mangyayari na may isa sa amin na papunta sa masamang puso at hindi susampalataya. Mandadaya sa sarili dahil sa pakikinig na walang gawa. Turuan niyo kami na kami matuto, na kami susunod, na kami ay tutupad sa inyong mga salita. Samahan niyo kami sa patuloy ng Sabat na ito sa mga bagay na inyong gagawin sa mong buhay. At sa linggong ito, sa buwan ng Disyembre, sa bagong taon, turuan niyo kami, ang iglesyang ito ng Taif, na mga taong makikinig sa inyo, tutugon sa pagtuturo, sa pagtatagubilin ng bawat isa. Kami bahagi ng isa't isa. Kami tinawag na magtatagubilinan, magtuturuan upang huwag nawa ang isa sa amin papunta sa masamang puso at magkaroon ng katigasan ng buhay. Purihin ka, O Diyos, sa salita niyo at sa inyong espiritu nagtuturo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang susunod na pagsasama natin mga kapatid at salita ng Diyos. Salamat.